Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang pobreng Kapampangan. Kumusta na ngayon? Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pag-abroad. Marami sa atin ang nangangarap na gusto mag-abroad, guminhawa ang buhay, matupad ang mga pangarap, at maibigay yung pangangailangan ng ating pamilya. Lalo-lalo na ng ating mga anak, ng ating mga kapatid, ang ating mga magulang para maiyaon sila sa kahirapan. Ang pag-abroad ay napakasarap pakinggan na akala mo lahat ng mga pangarap mo ay matutupad mo at lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo ay mangyayari. Hindi lahat na nag-abroad guys gumiginhawa ang buhay. Marami sa atin, mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Maraming nasisira, maraming nagugulo ang kanilang pamilya dahil sa pag-abroad. Ang kailangan natin kapag nag-abroad tayo, kailangan maging matatag tayo. Kapag hindi natin nagawa yung mga hindi tayo magiging malakas. Hindi tayo magiging matatag. Dahil ang mga pagsubok na yan, doon tayo nagiging malakas, lalo-lalo na sa ating mga nararanasan. Kung hindi natin masusubukan ang lahat ng mga pagsubok na yan, hindi tayo magiging matagumpay. Maraming mga nag-abroad, maraming mga umalis dito sa Pilipinas na nag-abroad sa ibang bansa, talagang sakripisyo ang kanilang mga dinanas. Mga hirap, mga sikap, tiyaga, tiis para makaipon at para maibigay yung mga pangangailangan nila sa kanilang mga pamilya. Hindi po basta-basta ang pag-abroad. Talagang lahat ng kikitain nyo ay paghihirapan ninyo. Opo, maraming nagsasabi na ang abroad ay napakasarap. Hindi lahat na nag-abroad din ay gumiginhawa ang buhay. Mas pipiliin pa nga nila yung iba na hindi na sila nag-abroad, na nagsikap na lang sila dyan sa Pilipinas, na nag-ipon, nagtrabaho, kaysa sa nag-abroad. Dahil dito sa abroad, talagang ang hindi nyo nararanasan ay mararanasan nyo dito. Karamihan sa atin, lalong-lalo na sa mga kadama, sa mga katulong na nagtatrabaho sa bahay, maraming mga napapahamak. Swertihan din po sa mga employer yan, sa mga amo. Kapag naka-tiyempo ka ng mga amo na mababait, na ikaw ay napakaswerte na. Kapag naka-tiyempo ka na ng mga salbahe ng mga amo mo, ikay napakamalas. Kasi ang iba na nandito na mga katulong, ang kanilang mga amo ay napakahigpit. Kapag minalas-malas ka, ang mga amo mo, mga hindi maganda, hindi ka papakainin ng maayos, hindi ka papasahurin ng maayos, at yung iba talagang nananakit, yung iba pinagsasamantalahan. Talagang napakahirap po ng mga kalagayan nila. Kaya kayo, yung mga nasa Pilipinas dyan, ang mga mahal nyo sa buhay, ang mga inyong mga magulang, mga kapatid, o mga kamag-anak na nandito sa abroad, sana pahalagaan nyo rin ang kanilang mga kinikita. Hindi habang panahon na nandito sila. Hindi habang panahon na kumikita sila. Kaya kapag nandito na ang mga mahal ninyo sa buhay, tingkupin ninyo ang lahat ng mga kinikita niya. Ilagay ninyo sa mabuting paraan yung paggastos ninyo. Mag-save kayo in the future para
darating na mga panahon na natapos ang mga kontrata nating lahat, ay meron tayong dudukutin, meron tayong pag-uumpisahan, at meron tayong makukuha, lalo-lalo na sa ating mga ipon sa mga bangko, na pag-uumpisa natin ng mga negosyo. Hindi yung happy tayo doon, bili tayo doon, yung mga luho na pinagagawa natin. Pagdating ng panahon na natapos ang kontrata, tabla-tabla lang tayo. Wala tayong maiipon dahil yung ganun na sa mga ginagawa natin na estilo na hindi tayo marunong mag-save para sa ating kinabukasan. Marami sa atin ang mga nag-a-abroad na ganun na nangyayari. Yung hindi sila marunong mag-ipon. At yung iba dyan, maraming mga nasisira na pamilya, mga nanlalalaki, nambababae, at ang mga anak hindi nila pinapahalagan ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung ibang mga anak nagbibisyo, mga sa mga droga, sa mga babae maagang nag-aasawa. Hindi nila iniisip yung pagsasakripisyo ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo-lalo na ang kanilang mga magulang. Sana isipin nyo rin yung mga kapakanan namin dito, kapakanan nila, kapakanan nating lahat, na kapag nag-abroad tayo, hindi tayo lifetime dito. Kailangan maging matalino din tayo, maging wise din tayo, lalo-lalo sa paghawak ng pera, guys. Kasi ang pera dito, lalo-lalo na dito sa abroad, talagang napakahirap hanapin ang pera. Paghihirapan mo, pagpupuyatan mo, talagang tiis, tiyaga, sakripisyo ang dadanasin mo para guminhawa ang buhay mo. At yung iba dyan sa Pilipinas, sana maisip niya rin. At lagi nila sinasabi na ikaw na nga ang mag-abroad, ako na andyan. Hanggat hindi mo nararanasan yung mga nararanasan dito, na hindi mo masasabi na ganito kahirap ang buhay dito. Opo, marami rin mga nag-abroad na umaasenso. Pero mas marami ang mga nasasawi dahil po sa mga ganyan na sitwasyon. Minamalas, may siniswerte. Kaya kapag ikaw ay maswerte, magpasalamat ka na sa Diyos. Kapag ikaw ay minamalas, talagang ikaw ay kaawa-awa. Kaya kapag kayo'y nag-abroad, pag-isipan ninyo mabuti, pag-aralan ninyo, at kapag nandito na kayo, kailangan lahat ng mga plano ninyo, kayo'y umalis sa Pilipinas, may mga training tayo dyan, yung PIDOS, Free Orientation Departure Seminar ang tawag doon, yung Pre-Departure Orientation Seminar. Yun po ang tawag doon sa PIDOS. Kailangan i-apply natin yun. Kasi pag hindi natin in-apply yan, lalo na baguhan tayo, wala tayong kaalam-alam, siguradong mapapahamak tayo. At sa pag-abroad din, kailangan maging matalino tayo, madiskarte. At dapat maging masinop din tayo sa paghawak ng pera. At lagi kong sinasabi sa inyo, ang pinaka-importante dyan, yung kung paano tayo makisama sa ating mga amo, sa ating mga trabaho. Pagbutihin natin, maging masipag tayo, masinop, matiisin. Kasi kapag wala ka niyan, hindi ka tatagal dito. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Dahil ako, tanas ko na lahat yan, mga sinasabi ko, mga experience ko na mga nangyayari at na experience ko sa pag-abroad, kaya isinishare ko rin po sa inyo. At marami din mga nag-abroad na tumagal na rin dito. Mga
10 taon, 15 taon, 25 taon. Hindi, yung iba walang naiipon dahil sa mga ginagawa ng kanilang mga pamilya. Hindi sila marunong mag-ipon. Bili dito, bili doon, gastos dito, gastos dyan, happy-go-lucky. So pag-uwi ng kanilang mga mahal sa buhay, walang naipon, tabla-tabla lang. Kaya kayo, dapat maging matalino kayo. At lahat ng mga plano ninyo, kung meron kayong dapat na gawin, mga invest, bilhin ninyo para sa in the future, meron kayong makita sa mga pinagpaguran ninyo, guys. Ayan lang ang masasabi ko ngayon sa mga mag-a-abroad dyan. Huwag ninyong husgahan yung mga iba na nag-abroad na hindi sila naging maswerte kasi sa kanilang mga amo, sa kanilang mga na destinasyon ng mga trabaho, napakahirap po. At para sa akin naman, itong pinuntahan ko na kumpanya, swerte naman din po ako dahil maganda naman ang kumpanya ko. Hindi delay ang sahod, maganda ang aming pasilidad, yung mga accommodation namin, yung mga benefits namin, yung mga health insurance. Ayan, maganda po ang napuntahan ko. Kaya swerte-swerte din po. Hindi naman lahat ng mga pumupunta rin dito sa abroad ay may minamalas at may siniswerte. Ganun po ang pag-abroad. Kumbaga sa para kang nakikipagsugal, manalo, matalo. Sabi nga nila, yung pag-abroad kailangan may lakas ng loob ka para tayong sundalo din na kailangan handa ka sa lahat ng mga bagay, yung mga problema dumarating sa buhay natin. Kailangan din natin yan, nalakasan natin ang ating loob. Hindi natin maano ang natin, buhay natin, lalo na sa pang-araw-araw na buhay, may dumarating na mga problema. Huwag tayong patalo. Ang problema nandyan lang yan. Kailangan resolbahan natin yan. Kailangan yung mga problema na dumarating sa ating buhay, paglabanan natin, gawin natin na maayos ang ating pamumuhay. Gawin natin maging matagumpay ang ating mga pamumuhay, lalo sa ating mga kasama natin sa mga kamag-anak, ang kanilang mga paghawak sa pera. Huwag tayo maging bulagsak. I-save natin lahat ng ating mga kinikita. Lalo na dito sa abroad, talagang kapag hindi ka rin marunong umawak at magastos ka, wala kang maiipon. At isa pa, guys, ang isang payo po sa inyo, kapag kumikita kayo ng sapat lang, i-save nyo rin yung para sa inyo. Magpadala kayo ng katamtaman, hindi sobra, hindi kulang. Basta meron kayong masisave na every month, i-save ninyo sa inyong mga bangko para pagdating ng inyong pagtapos ng inyong kontrata, meron kayong naipon at meron kayong mahuhugot para sa inyong pag-uumpisa. At lagi ko sinasabi po sa inyo ito na hindi lifetime ang pag-abroad. Kailangan maging wise tayo, lalo na sa paghawak ng pera, guys. So, ayan lang ang masasabi ko sa inyo sa mga gustong mag-abroad. At yan lang dapat isipin ninyo, yung pag-abroad ay hindi po napakadali, hindi po instant na kapag nag-abroad kayo ay makukuha nyo lahat ng inyong mga pangarap. Talagang pagtitiisan ninyo, pagtsatsagaan ninyo, pagpapaguran ninyo lahat ng mga kinita ninyo. Tatagal ka ng mga ilang taon dito para makaipon ka para sa iyong pangarap. Hindi po napakadaling mag-abroad.
Kaya yan lang ang masasabi ko sa inyo guys. O sige guys, maraming salamat. And sana supportahan niyo po ang aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan. And don't forget, hit the bell button notification para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos na ina-upload. Yan lang po ngayon ang ating topic para sa mga nakakarami, sa ating mga kababayan dyan. Sana meron din kayong natutunan o napulot na aral sa mga sinasabi ko. Okay po, God bless po. Have a nice day. Happy weekend.